several statements. Kung mapapansin po natin, si Secretary Remulla has been very active on media lately. Siya po mismo ang tumitindig bilang tagapagsalita ng Department of the Interior and Local Government. At minsan, yung kanyang mga sinasabi, let's just say, less than accurate or less than believable. So, let's get to it. Pero bago po tayo magsimula, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Maraming salamat, by the way, kay Miss Gisando dito sa atin sa TikTok para sa tuloy-tuloy niyang pagsusuporta. Maraming salamat po sa inyong padala. Para doon sa mga nanonood sa atin sa Facebook, sa YouTube, and sa Rumble, huwag pong kakalimutan yung click that follow button or subscribe in the case of YouTube. Para dun sa mga hindi nakakaalam, ang ating Facebook page ay Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Para dun sa mga nanonood, huwag pong kakalimutan mag-share. Para dun sa gustong manood on YouTube, it's Luminous TCA and AGP. We are also on TikTok at Luminous TCA. Alright, so let's get right into it. Pasensya na po at ginabi po tayo sa pag-uumpisa ng ating live dahil may interview po kanina with SMNI, kaya medyo natagalan tayo. You can You can catch it on the replay. Ang nag-interview sa akin si Admar at saka si MJ. So, hi. So, muli magandang gabi. I hope everybody is having a good holiday in spite of what is happening with the administration. So, Secretary John Vic Remulla, parang ano ba siya ngayon? Masasabi ba natin na darling siya ng media ngayon? Well, certainly he is always in the headlines or constantly being reported even on a day-to-day basis. So alam natin yung kanyang pag-iimbestiga or dahil siya ang head ng Department of the Interior and Local Government, siya po ay kumbaga head or he is on, head or the supervising authority of the Philippine National Police, hindi head. Ang head is the Chief PNP. So, a supervising authority ang DILG because the PNP is under the DILG. Ngayon, kapag may mga mahahalagang investigasyon, katulad ng investigasyon kay Congressman Zaldico at sa kanyang mga recent pronouncements at sa ibang mga kaso involving flood control, and of course, meron din siyang statements regarding the Vice President. So, every day, meron siyang soundbite or kaya marami siya kasing interviews and he's very generous with his time pagdating sa mga interviews, especially with traditional media. So, marami siyang speculations, may mga statements siya on Congressman Zaldico. So today, ang i-discuss natin dalawa, unless you want to add to the other interesting statements that Secretary Remulla has made. So today, ang sinabi niya ay tungkol naman doon sa, cash basement ni Congressman Zaldico. Accordingly, nakatagpo daw sila na mayroong ginagawa sa bahay or underneath ng bahay ni Congressman Zaldico na 5 palapag na basement. At sabi niya, normally daw, iisipin natin na pang parking yan. And in fact, from what I understand is that as far as everybody knows, it's intended for parking. Alright, pero Secretary Remulla does not stop at that statement. Kung hindi, ay dinagdagan pa niya. Pero wala namang gumagawa ng ganyang klaseng basement para sa kotse. Para sa cash yan. So, parang, alright, so the Secretary of the Department of the Interior and Local Government, which is the supervising authority of the Philippine National Police, who is currently in the throes of an investigation into Congressman Zaldico and his participation dito sa flood control, ay nag-issue ng speculative statement na kumpleto with the story. In other words, kung ikaw po
ang bukod tanging awtoridad na nagsusupervise sa mga taong nag-iimbestiga, bakit ka gumagawa ng ganyang klaseng conclusion which may affect an ongoing investigation? Kaloka, no? So, hindi maikakaila ni Secretary John Vic Remulla ang kanyang role dito sa investigasyon. Siya po ang supervising authority over the PNP. Maaari siyang makialam sa mga disciplinary actions. He has a profound influence on whether or not an investigating officer will, how do you call this, have a quiet but prosperous or advancing career. Hindi natin sinasabi na may gagawin siyang hindi legal, gayunpaman, hindi pa rin natin aaaring i-ignore ang kanyang influence over those who are investigating the case. So dito, gumawa siya ng conclusion based purely on speculation. Ano yung speculation? Na yung basement na yon ay pangtago ng ill-gotten wealth. Hindi po natin pinagtatanggol si former Congressman Saldico. Hindi natin sinasabi na wala siyang guilt. On the contrary, kaya nga po siya napaka-credible na witness dito ay dahil kasangkot nga siya sa mga anomalya, sa mga kontrata at sa mga transaksyon ukol sa flood control. And beyond. Kasi hindi naman yung mga proyekto na na-undertake ng kanyang mga construction companies. And we say mga kasi may mga kamag-anak pa siya who have their own construction companies. Hindi natin sinasabi na tumigil sila at flood control projects lang. Okay. On the contrary, pwede rin sabihin na hindi naman unexplained wealth ang mayroon si Congressman Zaldico dahil nga sa dami niyang iman. Pero maitatanong pa rin natin, you may have legitimate businesses, but have you been undertaking legitimate transactions? Former Congressman Zaldico remains a suspect, yes. And it is his status nga as a former congressman, a former right-hand man or trusted advisor or executive officer. That's the way we see it, of former Speaker Martin Romualdez that makes him so credible kapag itinuturo na niya ang mga nakakataas na mga nasa matataas na pwesto. Kaya nagkakaroon ng bigat ang kanyang mga statements. So ito na nga, speculative ang pagdating sa pag-interpret nila sa ginagawang basement ni Congressman Saldico. Para sabihin ni Secretary Remulla na hindi yan para sa kotse, he has to take other facts into consideration. At ang mga ganyan ay hindi nasa larangan ni Secretary Remulla. Ang dapat inaanunsyo ni Secretary Remulla ay facts. Okay? The public can make their conclusions. Bahagi yan ng ating kalayaan, magsalita at magpahayag. Pero ang hindi dapat sila ang gumawa ng mga conclusion na yon. Unless sasabihin nila, based on the foregoing facts, we conclude the following with finality. In other words, ito maaari nilang i-announce yung final findings nila. Pero pag nag-a-announce ka ng interpretation o speculation tungkol sa iba't ibang mga findings, ay yan po ay kumbaga, may bagong role si Secretary Remulla which could mean chief propagandist or one of them. Kasi ang nangyayari ay parang propaganda na. Ang nangyayari ay nagsasuggest siya na ito ang kwento dyan. And he's helping the public form that conclusion, hindi pa po tapos ang investigasyon. Uulitin ko, wala sa lugar si Secretary Remulla na mag-speculate at gumawa ng mga ganyang conclusion na hindi pa suportado ng ibang ebidensya. Better yet, Secretary Remulla should simply stick to the facts. Pwede naman niyang sabihin, na-discover na may ginagawang basement si Congressman Saldico. Titignan natin kung konektado ito doon sa mga iniimbestiga namin tungkol sa kanya. Let the public make its conclusion. For all you know, doon naman din pupunta ang conclusion ng publiko. Pero for him to be the one to do it for us, smacks of two things. One, tingin ba niya tanga tayo?
Yeah. Tingin ba niya na ang publiko cannot make that conclusion on their own? Or number two, he wants to make sure that the public makes that conclusion. He's leading the public into making that conclusion. And why? Because if we're angry at Zaldico, we may not question who is higher than him. For all you know, baka malingat tayo at makalimutan natin yung ibang mga pangalan na binanggit na niya. Such as, but not limited to, of course, former Speaker Martin Romualdez, the President, and the First Lady. So, sayang ano? This was an opportunity, but Secretary Remulla doesn't really like to take chances, so gusto niyang maniguro na ang publiko ay gagawa ng ganong klaseng conclusion, so he made it for us. Ay kaloka. Wag na. Sabi ni JJJ sa totoo lang, ang sakit sa tenga ng boses ni John Vic Remulla, parang nakikis-kisang liha. Sabi ni Romil, malala na rin ang tama nitong si Remulla. Piling may-ari ng Pilipinas. Hindi naman siguro. Ayun, tumakbong Pangulo gustong tapatan si VP. Well, ang sinabi pa lang naman niya, to be fair to him, ay available siya. In other words, iniintay niya na sabihin ng publiko. Yan. Ito naman nag-iintay siya. I am available for the presidency. O kaya, it's a possibility. Parang ganyan. So, tas nag-iintay siya. Sagot naman kayo. Sabihin niyo, yes! Yes, we want Sec Remulla. Kaso walang sumasagot eh. Oh well. Maraming salamat. Uli, Miss Gisando. Uy, good evening, Ma'am Tina. Sabi ni Josie, good midnight dyan po. Even at magmi-midnight, you look good and ready to share the news with us. Thank you po. Ay, you're welcome po, Madam. At masaya naman kami na nakikipagtalakayan, nakasama kayo. Diba? What would be the point? Masaya talaga itong It's important for us to be able to discuss yung mga current events. After all, this is a protected right. Gamitin natin. Hi, Miss Bella Jimenez. Siyempre, mapapansin ko kayo. Sabi ni Miss Shi, huwag tantanan ng flood control anomalies. Kahit ano pang ibato nila ng ibato kay VP Sara, halata naman nililihis nila ang puntong pagnanakaw. But at the same time, hindi po tayo single issue. So every time mayroong ginagawa na mali ang administrasyon, punain natin. Pero at the same time, huwag nating kakalimutan yung ating humahabang listahan ng mga questionableng transaksyon o questionableng ginagawa ng administrasyon. Such as, but not limited to, ang pagkuha ng PhilHealth funds. Ayan, natatawa ako dun sa mga trolls na pinalaganap na naman o pinakawala na naman ng mga taong interesadong idepensahan ang administrasyon. Such as, di ba, yung sa PhilHealth. Sinasabi, paano mo nalaman? May mga ganon. O kaya sinasabi, ba't hindi ikaw mag-file ng kaso? Oy, mga Maderna troll, bago pa kayo umakyat dito, uunahan ko na po kayo. At sasabihin ko sa inyo, ang Korte Suprema po ang nag-order na ibalik ng administrasyon ng gobyernong Marcos, okay, na ibalik ang kinuhang pera sa PhilHealth. So, in fact, dahil dito, nag-file ng kaso kanina, Monday ba ngayon? Tuesday. Yesterday, nag-file ng kaso ang isang grupo ng plunder, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act and other crimes laban kay Secretary Ralph Recto at kay Emmanuel Ledesma, dating President and CEO ng PhilHealth. Dahil sa kanilang pagkuha ng pera para sa PhilHealth at paglipat nito sa Treasury. Ay, ano din yata, baka technical or malversation din po. So, di ba, wag natin kakalimutan yun. Wag din natin kakalimutan, nakulitin ng kulitin. Ano na nangyari sa Maharlika funds natin? Ano na nangyari doon sa sa Land Bank? Napuno na po ba ang pondo para sa mga loans for small, micro,
and medium-scale industries at para sa mga agricultural loans para matulungan ang ating mga magsasaka. Tumataginting yata ang katahimikan. Wala na rin po silang inilo-launch na depensa para dun sa pagkuha ng pera sa PDIC. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin nila, kumbaga, their silence indicates na pinaninindigan nila ang pagkuha ng pera na yon kahit hindi dapat. Dahil ang pera ng PDIC, insurance yan para makasiguro na kung sakasakaling magkaroon ng bank run, magka-issue ang ating mga bangko, maibabalik kahit konti lang ng ating mga deposito. So up to 1 million po, nakakaloka. Tinaasan natin. Dati 500,000 lang po yun ang guaranteed na maisusole o maibabalik ng PDIC na pera natin kung nagkaroon ng anomalya o problema yung bangko. Tinaasan yan to 1 million. Pero kinuha naman ang pera ng PDIC. Ay sus. Nasa na ang pagtulong sa pagbababa ng presyo ng pagkain? Hindi naman pwedeng sabihin ng gobyerno taon-taon na, kasi mahal naman talaga ang presyo ng pagkain sa buong mundo. So okay lang na wala kayong ginagawa? Okay lang na sabihin ng gobyerno na tama na ang 500 pesos para sa inyong Noche Buena. Kahit milyones ang posibleng gamitin ng mga opisyales ng gobyerno sa kanilang mga salo-salo nitong Pasko. Kaloka. Not necessarily. Well, yes. Sabi ni Tatay 888, the Supreme Court ordered them to return the PhilHealth funds but they're paying it back with our tax money. Which is why mayroon ngang kaso na final. Tama kayo, di ba? Nakita natin na sinabi ng Korte Suprema, isoli nyo kagad. The reason they're saying na manggagaling yan, ilalagay yan sa 2026 budget is, yan talaga yung proseso. Halimbawa, ang gobyerno, nagpagawa ng serbisyo sa'yo. O let's say, kinontrata ka to create a project. Natapos yung project, di ka binayaran ng gobyerno. You go to court, sasabihin ng court, tama, kailangan bayaran kayo. So that should be placed into the budget for the next year or for that year o kaya dapat may special budgetary allocation because you have to be paid back using a budgetary allocation. Every time may disbursement ang gobyerno, mayroong allocation yan. Or at least yun yung proseso. Does it mean wala na po tayong habol sa pagkuha ng pera na yon? At kung ginastos ito sa ibang paraan, mayroon. Which is why nag-file po ng kaso ang grupo. Okay? This is how it is done. Tama yan. Sabi ni Ma'am Jo, pag may 24M ka, ang maibabalik lang 1 million ng PDIC. Tapos wala pang pondo. Di na sana binalik din yan ni Mr. V and Mr. Ledesma. Totoo yan. Well, hindi. Mr. Ledesma, PhilHealth siya Si Mr. V lang. Hi kay Dailab. Sabi ni Floki, number 1 si Recto Sulsol kay BBM, nakunin ang reserve funds ng PhilHealth. Good morning, Miss Gisando. Si Ma'am Bella, so para dun sa mga nakikinig sa atin sa sa TikTok, 50% na po ng gift goals ang na-achieve natin. So posible na either mag-extend tayo or may karaoke nights tayo. Maikli lang. Kasi inuubo pa ako. Pero meron. Kung ma-achieve natin ang gift goals natin. Okay? Na-achieve na ba natin? Na-achieve na pala, holy cow. So mayroon po tayong extension or So kayo po magsasabi, may karaoke nights po ba tayo ngayon o extension? So maraming salamat. Please keep sending your gifts at saka tap naman po sa ating sa TikTok. Gustong manood sa karaoke nights natin or sa extension, you can watch us on TikTok later on at Luminous TCA. Ito, sabi ni Alcrin, pati gold reserve. Sabi ni Bakute TV, si John Vic ang press con man, tinalo niya yung dati, yung ombudsman. It runs in the family siguro.
Sabi ni Ms. Josie, kung nagawa po nilang ipadala ang ating pinakamamahal na ex-president sa ICC, bakit di nila magawang agad-agarang ipakulong ang lahat ng mga involved sa ghost project nila para sa flood control? Maganda pong obserbasyon yan. Harap-harapang pagnanakaw pero maliliit lang na mga kurakot ang nagawa nilang ipakulong. Pero nasaan na yung mga dinadawit ni Diskaya na malalaking tao nakaupo sa gobyerno? Gaano katarantado ang mga taong yan? Sorry po for my wordings, di ko mapigilan ang emosyon namin. May naiintindihan po namin yung inis ninyo. At na ano nga ako lalo-lalo na binanggit niyo si Diskaya who was offering to be state witness. Pero from the get-go, ayaw nilang makinig. Interesting, di ba? Kasi nga may intention sila na gawing fall guy ang mga Diskaya at hindi pa aakyatin beyond certain level of public officials ang mga mananagot. So, nangangamoy talaga, medyo malansa talaga ang mga galawan ng administrasyon. Bukod pa dyan, hindi po sila very persuasive. Kahit by times na nagkakapag-explain sila, hindi sila persuasive, hindi natin talaga sila mapagkatiwalaan na. Kung kaya't hindi nila malampasan yung ating lack of trust sa kanila. At nagre-reflect ito sa trust ratings ng ating Pangulo at ng ibang mga opisyales at kawani ng gobyerno maliban lang kay VP Inday Sara. Sabi ni Chuy, anong senaryo o sitwasyon para mailabas ni Kong Leviste ang Cabral files? Na-turnover na po So, ano yung sitwasyon? Sa ngayon, pwedeng may mag-file ng kaso para ilabas niya as a matter of transparency. So, yun po. Pero I understand that he turned over, sino bang otoridad ang tinurn over? Check natin ha. Ay, hindi ko po makita sa news. Well, hindi ko nakikita, but eventually, the way I see it is that Congressman Diviste will ultimately release that. Pero pwede kasing i-release yan ng DPWH. Sa totoo lang, it should be DPWH na dapat nagre-release niyan because it was taken from it was part of the body of evidence that the DPWH is holding, lalong-lalo na tungkol sa mga gawain ni Undersecretary Cabral. Dahil yung laman ng computer na to ay work-related. So dapat ang DPWH ang naglalabas niyan. This is the question. Huwag niyo pong pag-initan si Kong Leviste. All he's saying is that he has a copy of that. It is the DPWH that's holding it. Sabi ni Rain, sana hindi ma-edit ang file. Sana din may OG na copy po. May kopya na nga. So Kong Leviste has one. DPWH has the other. Sabi ni Ernie, parang may death threat na rin si Kong Leviste pero may pinagbigyan na daw siya. Pinagbigyan siya ng files. Okay, please tap. Guys, if you're going to ask questions, please be respectful. Hindi po ako wala na sa spokes. Make schedule po yan. So, on the 26th, nasa the spokes po ako. So, wag naman po, it's very, nakakabagabag pag ang tanong ninyo, bakit wala ka na sa spokes? Sino may sabing wala na ako? Wala namang announcement ng bilyonaryo na umalis na ako doon. 'Di ba? O 'di ba? 'Di ba? Think about it. So, sa 26 po ang next na labas ko. Syempre naka-schedule yung mga appearances. Nax, no, appearance. Okay, next. Sabi ni Mi, but I do not see there na kasi. Precisely, since you do not see anything, why do you presume na wala na? Okay, hindi niyo ako nakikita, pero walang announcement na umalis ako. So, 26 po, babalik na ako sa The Spokes. Show ko yun eh.
Okay, karaoke nights daw tayo. O, so tuloy-tuloy. Let me see. Mag-add tayo ng gift goals. So, dagdagan natin ng, ayun, may hand hearts. Yung iba kasi dito automatic eh. So, yung purpose ng next round para sa gift goals would be, kung, so normally 3 songs tayo. Pag na-achieve yung next round ng gift goals, pwede kayo magsabi ng more. Okay. Alright, next. Sabi ni Jay Heya, tama ba yan? Magaling yang si John Vic mag-announce ng walang pasok. Talaga? Magaling ba talaga? Sabi ni Dereg, ask ko lang po, once po na tulugan ni Ombudsman Boying ang lahat ng kaso na isinampa against Marcos government, pwede po ba siya ireklamo aside from impeachment? Impeachment po talaga. Pero pwede rin idulog yan sa Korte Suprema na may ganon. Happy birthday kay Dane De Los Reyes. I hope you have a good one. Sabi ni Ms. Rain, dapat ilabas na po ni Kong Leviste sa publiko yung copy ng files, baka baguhin pa ng DPWH. May kopya nga siya, so mahuhuli yung pagbabago. Alam din po ng DPWH na official yung copy niya. Naiintindihan ko yung yung fears ninyo. Naiintindihan ko lahat 'yan. Pero ma'am, the safety na nga 'yan eh. So hindi 'yan po yung concern. Naiintindihan ko din po na nai-impatient kayo. Gusto ninyong malaman. Totoo 'yan. We all want to know kung sino yung mga may insertions diyan. Pero let's also be reasonable sa panawagan natin. Ang panawagan is it's a matter of transparency. DPWH, kayo ang maglabas. O di ba? That will also prevent them from changing it. Sabi ni Winston, estimated analysis, ang barko malapit na bumagsak. Hindi na fully balanced ang totoong nangyayari sa administrasyon, distrusted, betrayal, and all that of our constitutions. Now it's over. Hindi to si Fiscal. They also need data preservation orders for her online accounts such as Viber, WhatsApp, as well as email and SOCMED accounts. Yan, tama si Fiscal Darwin. Ang mahalaga yung preservation ng other existing evidence. Huwag tayong masyadong nakatingin lang dun sa lista ng ebidensya na dapat sinesecure natin. And it is quite possible na dinidirect rin ang attentions natin simply to this list when we should be calling for kung ano pa ang ibang mga actions para ipreserba ang ebidensya nung yumao. Thank you, Attorney Darwin. Sabi ni Strictly, nung governor si John Vic, casual talaga siya pag nag-a-announce to the point na akala mo kapitbahay mo lang siya. I think he tried to take that attitude or make that attitude work as well sa DILG, pero failed spectacularly. I think he has to take into consideration that iba ang audience ng national kaysa sa local. So, yes, sa local, kailangan you speak first in the vernacular and that in a manner that your constituents would fully understand. So dito sa national, you're talking to a large variety of people and you're talking to the public in general. So, yikes. Kala niya Cavite pa kausap niya. Well, I wouldn't say na iba lang yung style. Totoo yan, dapat ibahin niya yung style. So, in the meantime, surprise, surprise, sinabi rin ni Secretary Remulla na ang binibisita daw ni VP Inday doon sa hindi bilibid sa BJMP ba, sa corrections, ay si Congressman Arnie Teves at hindi si Mr. Madriaga. And so there is no indication na nadalaw daw or dinalaw o kinausap doon ni VP Inday si Mr. Madriaga. Pinabulaanan tuloy ni Secretary Remulla
ang sinasabi ni Madriaga. Now, let's examine his motives. Why would Secretary Remulla do that? Ang sabi nga ng iba, ang speculation ng iba is, ay hindi nabigyan ng script si Secretary Remulla. So, ang iba naman, ang sinasabi, and I share this opinion, actually, ako yung nagsabi nito. Ang opinion ko is this. Si Secretary Remulla, in his eagerness na ipalabas na siya ay presidentiable or maybe even vice presidentiable, ay nagsasalita ng ganyan in the hopes na for whatever future position he is running, may makukurot siya na bahagi ng population who might want to look at him in a different way. Diba? Huwag siyang, na hindi siya parang mayroong opportunity dito na mapakita na hindi siya solid na BBM loyalist and that he has his own palakad and that he can be independent and so on. Let's see if there are others to come. Pag siya po ay napaso then mapapagalitan ng Malacanang, hindi na iyan mauulit o mahihirapan siyang ulitin. Sabi ni Nem, inaanak ko si Dane de los Reyes. Super avid listeners mo sila ng partner niya sa Ireland. So ulit ha, so pakakapangalawa si Dane. Dane de los Reyes, dalawa na po ang nagsabi. So, happy birthday uli. I hope you're having a good birthday there sa Ireland. Don't worry, nasa bucket list namin yung Ireland na yan. Ang ganda siguro. Sabi ni Strictly, yes. My point exactly. He tried to fit a square peg in a round hole nung nag-transition siya sa DILG. Ang problema, he refuses to take accountability na kailangan niya mag-adjust with his new position. I get it that he wants to bring his own style, but it still has to be tailored for a national position. Sabi ni Robert, paano pag iba yung nilabas ng DPWH sa copy ni Kong Leviste? Eh di may tama ang DPWH dyan. Ba? It will now become a question of credibility. Tsaka, right now, walang sinasabi ang DPWH na imposible or that Kong Leviste could not possibly have a copy of that. And in fact, wala silang sinasabi na mali yung copy ni Kong Leviste. May katanungan, check ko lang. Sabi ni I2 Chronicle, sana masagot ni VP Inday yung kumakalat na video na kilala niya si Ram after niya itangging kilala niya si Madriaga. Anong video yon? Hindi ko po nakita yung video na yan. Unang-una, sino ang naglabas ng video na yon? Anonymous ba yan? Credible source ba yan? Conclusion ba yan? O mayroong ibang dinadagdag? Kung anonymous yung so-called informant na yan, hindi yan sasagutin ni VP Inday. Kung gusto nyong sumagot ang isang tao, humarap ka. Hindi pwedeng ganyan. Lalo na si VP Inday. O tingnan ninyo, dininay niya si Madriaga and ayan na, lumalabas na po lahat ng ebidensya tungkol doon. Sabi ni Anely, ganyan po kasi siya pag nag-aanunsyo dito sa Cavite. Opo. So far, sino po yung favorite niyong naging guest sa The Spokes? Ay, madami na. Siyempre si Ombudsman Sam Martires kasi siya yung unang-una. Yung first day, yung initial broadcast ng The Spokes, si OMB Sam at saka si Senator Frank Drilon. Sino pa ba? Si Attorney Harold, yung spokes din ng BOC, nakakatuwa siya magsagot. Very clear, very calm, magandang kasagutan. Si Ma'am Ruth,
Yung OVP spokes, okay din siya, nakakatuwa din si Ma'am Ruth. Feeling ko kabado siya nung una, pero nung tumagal-tagal masaya na siyang kausap. Hindi, sabi ni Liana, "Ma'am, may nagtanong lang kung bakit wala kayo sa The Spokes tapos disrespectful na." No, ma'am. Ang sabi is, bakit wala na kayo sa The Spokes? Implying natanggal na ako. So, yun po ang nire-reactan natin. Huwag po kayong magdagdag doon sa sinabi ko. Sinasabi ninyo nagtanong lang, hindi. Hindi po gano'n. So, kailangan careful tayo sa mga salita natin. Kasi may implications lahat yan. Minsan kasi, ang ginagamit natin ay cliches o yung mga naririnig natin na standard phrases without thinking na mayroong implications yung mga ganyan. So, pangalawa, hindi po ako nagalit pero sinasabi ko po talaga yung implications are quite disrespectful because may accusatory undertone yan. So parang sinasabing tanggal, 'di ba? Bakit wala na kayo? Now, wala rin kasing basis yan. Dahil kung titignan ninyo yung The Spokes, paiba-iba naman po talaga ang mga host nito. O, di ba? Tapos, in-announce namin ng paulit-ulit sa lahat ng social media accounts na wala po tayo sa bansa at nakabakasyon from the spokes. Every day po na nagla-live kami, hindi po kami nagkukulang sa pagsasabi nun. Wala po kami sa the spokes because I am on vacation. At yung bakasyon para sa mga regular readers dito, ini-expect nila talaga yan every year. Alam po nila yan. So ma'am, uulitin ko, hindi sila nagtatanong lang kung careful sila doon sa kanilang mga sinasabi. Again, ang mga social media accounts natin, ang mga live natin dito, we always talk about clear communications. In fact, that is one of the reasons kung bakit matagal na po akong spokes in many instances. Kung nakakalimutan ninyo, spokes din po ako dati ng IBP during the Corona impeachment trial. Every word counts. Every phrase has its implication. If you are not a native speaker of English, pagbibigyan ko. But if you are, kung bihasa ka sa English, tapos merong implications yung English phrase na ginamit nyon, I will call you out for it. Because that is the reason nagla-live po kami. One of the main concerns of these live episodes is for communications. In fact, a lot of our topics are about communication strategies. Binabaklas po natin ang sinasabi ng administrasyon to find out ano ba talaga ang impormasyon na binibigay nila at yung impormasyon na tinatago nila. So this is part of it. It is also part of the education. All right? So, do not say naman din na wala kaming basihan. Diba? Because it is right there, written in the comment. Okay? However, hindi naman namin sinasamahan ng galit. Pero sinasamahan namin ng bakit naman ganyan ang tanong? Wala na ba kayo? Bakit wala na kayo? And take note, that is a conclusion that has no basis. Diba? Siyempre, i-bring up namin yon. Saan nanggaling yung conclusion na yon? Walang announcement. Ulit-ulit kaming nagsasabi dito at nakapost din po. Nakabakasyon po kami. So yung mga ganyan should be approached in a more respectful manner. Siguro naman, mapagkakailan nyo pa ba yung mga ganyan? Wala naman akong sinisingil sa pagsasagot ng mga katanungan. O, di ba? Do you have any other concerns? Sabi ni Strictly, next time pag nauna ako makaabot sa live, maglalagay ako ng PSA sa FAQ ni attorney sa Spokes. Guys, paulit-ulit pong sinabi ni attorney kanya yung show na yan, kakaloka. Sabi ni Lolit, dapat po kasi ang tanong ay, bakit po absent kayo sa Spokes? Totoo. Isa pa kasi na gusto nating gawin, kahit dito lang sa ating mga live, ay yung mas
hindi necessarily yung mas laganap na ano na diskurso. Pero kung papasok kayo and your intention talaga is to tick off the host or to tick off other people in the comment section, kung ang purpose ninyo ay mang-insulto lang, at marami pong instances na nangyayari rin dito, may papasok, may conclusion na, mas maganda kung papasok kayo dito at magdiskurso. Pero ma'am, anong pangalan mo? Layo na. Ma'am Liana, naa-appreciate ko naman po yung yung respectful na katanungan ninyo. Sabi ni Ma'am Liana, bakit parang offensive na? Na-miss lang kayo ng fan. Yun nga, ma'am. Pero sinasabi namin, that's not what the words are saying. Posibleng sa inyo, parang offensive na. Para sa amin, opo. Because hindi nyo nakikita yung paulit-ulit namin na effort na magsabi nun, yung paulit-ulit na lack of basis para sabihin yung ganong klaseng conclusion. Like I said, part of yung mga ginagawa namin dito sa Luminous is to educate and to provide information and to be precise in our language. Pag kami po ay nagkakamali, kami po ang unang-unang nagsosorry at unang-unang nagsasabing, pasensya na, nagkamali kami dito sa pagsasabi ito. Inino-normalize namin yung mga ganyan. Gusto rin namin in-normalize yung paggamit ng precision sa wika dahil ang daming pagkakamali na nagiging resulta niyan. Sabi ni Bitaray Bill, dapat kasi, attorney, miss na namin kayo sa Daspox. Hindi, hindi naman required na sabihin ninyo, grabe kayo ha. Pero maraming salamat kung ganun talaga yung yung damdamin. Maraming salamat po sa ganun. Pero also, intindihin ninyo, bakit kayo hindi ninyo gustong intindihin yung side namin? Isa ako dito. Ang daming nagtatanong, ang daming paulit-ulit. At isang purpose namin talaga dito is to answer every question that we can possibly answer in every live. Yung iba, medyo ini-ignore namin dahil paulit-ulit na. Pero yung mga ganyan, because of the lack of information, o sige, uulitin namin. Pero it also sorely tests the patience of the host. Bakit? Bakit ang bigat ng requirement ninyong obligasyon on the host na magbigay ng pasensya na lumawak yung pagkakaintindi pero walang kaakibat na obligasyon doon sa mga nagbe-benefit sa kasagutan ng kanilang katanungan. Di ba? Gayon pa man, uulitin ko, na-appreciate namin, Miss Liana, ang inyong respectful approach to this. Beauty says, hello, good evening, watching from Davao City. Katabi ko lang bahay ni Tatay Digong. Ay, sayang. Dapat kinatok ko na lang kayo nung nandun kami sa bahay niya. Although hindi na kami nagpupunta recently dahil syempre wala naman po siya doon. And wala na rin po yung mga nakabantay doon. Okay, balik na tayo doon sa topic. Sabi ni I2, yung attorney po ni Madriaga ang naglabas. Tapos yung tinawag niyang RAM is yung Ramil Madriaga sa isang parang election rally, tinatawag po niya. Sana masagot po para mapahiya sila. Hindi ko nga po napanood. So, intayin niyo po, masasagot ko yan kapag napanood ko na. I know part of what he said, nabasa ko po yun. Ang sinasabi ni attorney, ano nga pa yung pangalan nun? Si attorney, sinasabi niya na talaga namang binisita niya si VP Inday. But beyond that, hindi ko po nakita yung video. Ang nakita ko po ay yung mga posts that were quoting him. So kailangan ko pa pong mapanood yan para masagot yung inyong katanungan. Sabi ni FM Reyes, di po muna ako nanonood ng Spokes, antay po ako sa pagbabalik ninyo. Thank you po.
So, kaakibat lang dito ha, para na lang we're all on the same page. Okay? There will be times na talagang i-correct ko for purposes of precision. So minsan kung napapansin niyo binabasa ko yung comments, minsan ako na yung magko-correct para maging mas klaro yung inyong komento. So far wala naman pong nagrereklamo. Gusto ko lang pong sabihin na ganun po ang standard po natin dito para mas klaro minsan i-revise namin o i-correct namin habang binabasa yung inyong mga komento. Sabi ni Jenny, happy holidays po. Thanks po at di kayo nagsasawang mag-explain about sa mga issues. Salamat din po sa inyong tuloy-tuloy na pagtangkilik dito. Sabi ni Winston, louder, attorney. Which one? Kayo naman. Louder on what? Sabi ni Miss FM Reyes, kaya po hindi agad-agarang makukulong kasi mga sarili po nila ang makukulong kung magkakaganon. Ay kung susundan talaga yung yung ebidensya, malaki po yung posibilidad. Sabi ni Archie, matagal nang na-vlog ni Pebbles na dumalaw si VP Sara sa Camp Bagong Diwa at ayaw makipag-usap ni Madriaga at si Kong Teves nga ang nakausap, sabi ni Archie. Sabi ni Josie, that is the truth and it hurts. If the evidence is solid and secure, they will silence those who possess it. Hopefully, everyone involved in this case will be safe all the time. Sabi ni Winston, Davao only, maybe I observed, attorney, their best practices that I've learned from them about the culture of respect, culture of collaboration with the solid teamwork that becomes consistent. Sabi ni Strictly, sa totoo lang, ang nakaka-frustrate kay John Vic, he tends to put his foot in his mouth pagdating sa pagsasalita. Case in point, bakit siyang nagsasalita at hindi forensic experts regarding Cabral? Yes, that's actually a good observation, sir. Sir ba tayo? Okay. I get it that you would want to speak. Gusto niyang magsalita. Bakit? He wants to make himself available as a candidate. And therefore, the more media exposure, the better para nakikilala siya. So yan po ang tingin kong ginagawa ni Sec John Vic, is that at the risk of of giving inaccurate information, uunahin niya yung kaniyang political ambitions. So, imbis na magtalaga ng eksperto o magsama ng eksperto sa kanyang mga press briefings, ay siya mismo ang nag-undertake nun. So, minsan, medyo nakaka-turn off, and this is an opinion, nakaka-turn off na gumagawa siya ng mga conclusions o meron siyang mga sinasabi na labas doon sa kanyang field of expertise. Well, hopefully, baka naman ma-justify niya, baka naman napag-aralan niya yung mga sinasabi niya, but I'm not really sure. Sabi ni Miss Josie, ang gusto lang naman po sabihan ni Attorney Abangging, mas klaro po ang ating mga katanungan. Please don't take it personally. Correct. Thank you po. Ma'am Estrella says, love your cotton tops. It looks cool on you. Uy, salamat. Yeah, I kind of like this one, gingham, no? Ang isa rin kasi sa atin, and minsan guilty din po ako dito, back to communications, we can be very emotional. But what I like about about the more intelligent, less emotional viewers is even kunwari, galit na galit tayo, we still have to listen to reason. We still have to lean towards precision, lean towards the evidence. We may have our suspicions, pero eto ang ebidensya.
we can say na baka kulang ang ebidensya, baka kulang ang ganyan. And we have to be very careful that our conclusions are brought about by the evidence. Okay? Which is not to say being emotional is wrong. Mali rin po yun. Part ng ating kultura yan that makes us really great artists, that makes us creative. That's why we have excellent writers and visual artists, dancers, etc. is precisely because of our ability to communicate emotion. That's important as well. Bahagi yan ng ating kultura. Magagaling tayo dyan. But when discussing things that require evidence, din kailangan mag-stick rin tayo to the evidence. Wala naman tayong sinasabing mali maging emotional. Hindi din naman po ganun. So, sana when merong correction and emotionally invested tayo in a particular position, let's take a step back and look. Am I just really angry kaya gusto ko itong ganitong particular outcome? Galit lang ba talaga ako or super suspicious lang ba talaga ako kaya ganito yung nakikita ko? Or yan maliwanag in black and white ang nakikita natin? Diba? So, we must be very careful din. Pati din sa ating diskurso, ano ang basis ng sinasabi natin. There's nothing wrong with saying, this is what I feel. This is what I believe. That is still very true. Pero when we are discussing, tapos evidence-based yung discussion natin, kailangan, evidence-based, tuloy-tuloy. Sabi ni Ma'am Nem, in my YouTube recap where I watch more than 500 channels, #1 channel ko is Luminous. Thank you for vlogging almost every day. Thank you for your balanced and objective views. Oh, thank you very much, Ma'am Nem. Which is not to say you cannot question. So tama naman si Ma'am Liana magtanong. And yung tanong naman niya ay respectful. Kaya lang parang ayaw niyang tanggapin din yung kasagutan ko. Tapos sinasabi niya, ganun lang, parang na-miss ka lang naman ng fan. Nami-miss ko rin naman po yung fans. But like I said, ang primary purpose natin dito is for clarity. So kung kunwari, hindi ba pwedeng ako din ang nakaka-misinterpret dahil base dun sa sa words that are in black and white, I can answer, I will react according to the black and white. And maraming beses na po natin sinabi dito na I will take what you say literally. Yung kung ano yung sinabi ninyo sa comment ninyo, doon ako magre-react. I cannot presume to know what you intend. Kasi ang intention, posibleng nakatago yan if the words say something else. Ito, sabi ni Artuano, nakakagulat naman ang kilos ng resulta ng DNA ni Ms. Cabral. Samantaling yung mga naghahanap ng kaanak at nagpapa-DNA, isang buwan ang inaabot. Totoo po yan. DILG, wala pang 24 oras, meron ng result. Ang tanong ko is, did they actually say resulta ito ng DNA test? Kasi yung una, nung nakikita ko, ang sinasabi ni Sec. Remulla was, ano ba yan? Ang sinasabi ni Sec. Remulla was, siya yan, parang ganon. Hindi ko na-catch kung meron silang sinasabing may DNA test na. So, I don't know. They have to balance, well, to be fair they have to balance the privacy of the family with the public interest. Yung public interest dito is of course to explain the mysterious circumstances surrounding the death, quote unquote, kasi may mga taong naniniwala na hindi po siya yon. So the death of Undersecretary Cabral. Winston says, itself, personally and professionally, we feel not safe. Okay. Winston says, ang feeling nila this administration is hindi sila safe. Hinahanap niya parating last administration. At tinatanong kung bakit ganito ngayon ang administrasyon.
Pero tama pa rin ha, medyo kung totoong may DNA kung totoo, if a DNA test had been taken, siguro kailangan rin sagutin ni DILG Secretary, "Sir, bakit ang bilis and how can we avail?" Kapag kunwari meron kaming nirerepresentan na pamilya na kailangan ng DNA test, maaari din po ba kaming makakuha ng 24 oras lang na bilis? Meron bang yung katulad ng COVID tests dati, 'di ba? Merong rush, merong yung ano, ilang araw bago mo makuha, ganyan. Puwede bang gano'n? Ano ba, may extra bayad ba kung mabilisan? Available na po ba 'yan nationwide kung saka-sakali? Sabi ni Strictly, "John Vic's just earning the public ire, not admiration sa mga ginagawa niya publicly. Kailangan niya ng PR and comms overhaul kung i-insist niya talaga yung viability niya as a presidential candidate." Ako, I wouldn't give him hope. Sorry. Bakit ko siya bibigyan ng pag-asa na may pagkakataon pa siya dun sa kanyang presidential ambitions? Nasa sa kanya na. Sorry, sorry. I don't mean to be mean. Gayon pa man. So, yun na nga, ito, puro ganito eh. Sabi ni Amsdel, "I heard it somewhere but I don't recall who said DNA result confirms it was Cabral." Was there actually an official announcement on the DNA findings? O, ang nakikita lang natin is yung mga reactions. Sandali ah. Ayun. Sabi ng Philippine Star, ayun, ayun. O, ang nakikita lang natin is yung mga reactions. Sandali ah. Ayun. Sabi ng Philippine Star, ayun, ayun. Nauna nang iniulat ni DILG Secretary John Vic Remulla na natukoy na umano sa pamamagitan ng autopsy na si Cabral ang natagpo ang bangkay sa baba ng bangin sa Benguet. Ngunit iginiit ng forensic expert si ano to, si sinong forensic expert ang ginamit niya? Si Sir Edsel, tama ba? Na ang autopsy ay hindi para sa pagtukoy ng pagkakakilanlan kundi upang alamin ang sanhi at paraan ng pagkamatay. Sabi rin ni Remulla na may DNA sample na na-recover sa crime scene na aniyay nakatulong sa pagkumpirma ng pagkakakilanlan ng biktima. DNA sample recovered from the crime scene? Teka, teka. Ang DNA sample could have been taken from the victim herself. Bakit from the crime scene? Unless they are considering the possibility of foul play. Again, this is we're just asking questions here. Nilinaw daw ng isang government forensic expert na ang DNA na nakuha sa biktima lamang ay hindi sapat o konklusibo maliban kung ito ay i-cross-match sa mga DNA samples mula sa mga agarang kamag-anak gaya ng anak ng biktima. So, tama. Sinasabi dito kasi parang ang pagkasabi kasi ni Sec John Vic ay base lang dun sa isang sample ng DNA ang conclusion nila na si Undersecretary Cabral po yon. Sa totoo lang, hindi nila kailangan sabihin yun. Ang identification kasi ng kamag-anak katulad ng asawa normally ay conclusive. However, pagka may ganitong duda, yung DNA po ang ginagamit.
So, ayan, binabasa natin yung Philippine Star na report. Sa kasalukuyan, wala pang ganitong cross-matching na naisagawa matapos ibunyag ng mga awtoridad na tumanggi ang mga anak ni Cabral na magsumiti ng DNA samples, kaya't hindi makapagbigay ng tiyak na kumpirmasyon ang mga forensic examiners sa pagkakakilanlan ng yumao sa pamamagitan ng genetic test. So ayan, hala, autopsy at DNA. So, you can refer this article, Filipino Star ngayon, December 23, 2025. Ang title ng article ay Autopsy at DNA ni Cabral pinuna ng forensic expert. Yes, ma'am, hindi ko po mahanap yung salamin ko. Ay, wait. Tama po kayo. Thank you for the reminder. Kanina hindi ko mahanap. Ngayon nakita ko na. Thank you. Ay, wala rin dito. Ito yung luma. Yay. Nahanap ko yung luma ko. Yung kanina. Okay. Sige. Thank you po for the reminder na kailangan ko mag-glasses. Sabi ni Robert Nuida, are you and Claire in good terms? We're not on bad terms. Magkakilala kami personally, pero ang kilala niya is yung isang family member namin. Kilala niya personally. Nakikita sila sa court. Sabi ni Melon, di ba blackmail din yung ginawa ni Sec Remulla na di ibibigay ang cadaver pag di isurrender yung electronic device ni USEC? Let's see what the results of that. Atala. Andala, sinesearch ko lang po. Tingnan natin kung ano yung, let's see what the reports are about this. For some reason, biglang nag-slow down yung aking internet. Ayan. Sabi daw ni, so ito yung circumstances ha. Nag-direct ang Office of the Ombudsman na yung mga autoridad sa Benguet ay dapat magkustodiya ng cellphone at ibang gadgets ni DPWH Undersecretary Cabral amidst its ongoing investigation in the flood control scam. Sa Philippine Star po ito. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, Cabral's cell phone and other gadgets should be turned over to investigators at the proper time. We need her phone at all cost. All caps pa yun. So walang nakalagay na walang release ng body. Ito. Secretary John Vic Remulla has ordered an autopsy and DNA test on the body found in the ravine. Wala pong nakalagay dito. Ayun, police officers who were first on the scene also committed lapses when they turned over Cabral's cell phone and other gadgets which may contain relevant information related to flood control to her family. So, hindi ko nakikita yung kanyang statement na dapat If Secretary Remulla indeed said that, compelling the family to turn over the cell phone, otherwise they would not release the body. If it is not contained in the law, and it is not, yes, it could be construed as coercion. Kino-compel niya yung pamilya to do something against their will. Dapat, ihiningi niya yan through a court order.
Sabi ni Julia, no, si Kong Leviste daw ang nag-post tungkol dyan. So, like I said, kung totoo yan, then yes, may liability si Sec Remulla for, or he could be vulnerable to a charge of coercion or grave coercion. Sabi ni Ma'am Tina, actually, I would have believed, without a doubt, she's unalive kung hindi lang putak ng putak si Sec. His statements cast doubt about her death. So yun nga, in fact, that was the topic of our live the day before, na hindi pwedeng kasi si Sec John Vic, pinagtatawanan niya or naiirita siya or nagre-react na siya tungkol dun sa mga sa mga taong he calls conspiracy theorists na nag-i-insist na it's not Sec Cabral, she's probably not unalived, yung mga ganon. And in fact, 'di ba, he made that comment about yung itulak sa bangin at itulak doon para makita kung totoo. Um, his impatience is misplaced because, number one, public official siya, he has taken it onto himself to be the person who will, who would give out information. Yan, siya yung, he took it on himself to be the spokes. He should not be impatient with the lack of trust ng publiko. Kasi minsan yung lack of trust na yon ay nangyayari base dun sa previous actions niya. Sabi ni Stephen Ong, what? Presidential ambition? I think so far kasi ang sinasabi niya is parang he's open to the possibility. Sabi ni Jed, bakit kailangan pa ng DNA test? Bakit basag ba mukha o naaagnas na? Di naman kakamatay lang, bakit di makikilala kung si Cabral yun? Kalokohan. Okay, I get where you're coming from. Ang sinasabi ni Sir, ay, nawala ko. Ang sinasabi ni Sir is, bakit in doubt ba yung identity? Ako, ang tingin ko, it's the doubt is coming from the public. Pero kasi nga, kung hindi ganun ka doubtful, in other words, kung makikita naman at a later date yung pictures and and it is very clear yung identity nung body, then you're right, hindi necessary yung further, yung testing to determine identity. Sabi ni Elusives, kaya nga, they're selling it too hard. I get it. Yan. That's actually a good observation. So, in many instances, such as this one, it's the person, like Secretary John Vic, or the manner in which he gives out information leads the public into greater doubt. Diba? Dapat nga, he might have to recognize na parang mali yung approach niya. If he really wants to persuade the public, then bring out the experts, and explain the procedure. Unfortunately nga, it appears na si Sec John Vic ay kulang pa sa kaalaman tungkol sa mga prosesong ito. Sabi ni Digitalian, in short, walang tiwala ang mga tao sa naratiba nila. Sabi ni Amsedel, di ba nakakabahala na sabi ng first responder na nagtagpuan yung katawan ni Cabral na naka-fetal position? Because it is very impossible na naka-fetal position siya kung nahulog siya o inihulog due to the law of gravity. It is either nakatihaya o nakadapa. Napakahirap tumagilid dahil modules ka lang sa snow
di ka na makagalaw, yun pang sa mataas na lugar. Depende po yan, ma'am, ha. Marami pong factors that will result in a certain position. Bakit? Um, Depende. Sa hangin, hindi natin alam kung mahangin dun sa bangin. Posible, posibleng hindi. May natamaan ba siya on her way down? Buhay pa ba nung bumaba, nung pagkabagsak? Kasi posibleng gumalaw. So, hindi tayo based on the available information na binibigay, parang hindi pa rin tayo makaka-conclude kung reasonable po yung position na nahanap o hindi. Pero, agree ako that we should keep asking questions. Yes, even about that. Sabi ni Ses, meron naman tayong forensic expert sa NBI. Oh, hindi yung mga medical legal, yes. Sabi ni Maisug 14, meron naman sigurong identification ID sa kanyang katawan na kakakilanlan sa katawan. Well, posible po yun. There's also the circumstances and identification ng next of kin. Sabi ni Jed, bakit, ay, nabasa ko po yan. Sabi ni Melon, sorry po, parang mali yung info ko. Well, hindi siya exactly mali kasi kung yung info mo was, yun nga, mayroong supposedly DNA test report, iba, hindi po si Sec John Vic lang ang naglabas nun. Ang sabi dito is, it might have been Kong Leviste. Sabi ni R21, di ba pwedeng kasuhan si Jay Remulla kung hindi ibigay ang bangkay sa pamilya na dahil lang sa personal cellphone ni Cabral? Well, like I said, he's vulnerable to that. I'm not saying na magiging automatically guilty. A court will have to determine that. In other words, maaari siyang ihabla. Sabi ni Sam James, how about yung CCTV sa hotel, yung in and out time nila at timestamp? Paano relevant yung time? Because I understand, twice sila pumunta dun sa jump-off point. Pinaalis sila ng police, they went to the hotel, they check-in, and then in the afternoon, they went back. So ano yung significance po ng timestamp? Ma'am, hindi po muna ako magsasagot ng mga katanungan na out of topic. Yung mga katanungan ng mga ng mga ibang napakalayong mga topic ay siguro po pagka yun ang pinag-uusapan natin. Otherwise, if you're in need of a lawyer, kailangan po na kumonsulta po kayo sa abogado, dalhin niyo po lahat ng inyong mga dokumento para mas maayos ang magiging abiso sa inyo. Sabi ni Ruben, mayroong issue sa identity ni Yusek at hindi ma-identify ng government, posibleng may mekus-mekus. Kung mayroong issue sa identity ni Yusek at di ma-identify ng gobyerno, posible may mekus-mekus. Pwede. Hi, Keishin. Ignore it, please. Ay, napindot ko na. Sabi ni Esther, may kakatagpuin ba si Yusek Cabral? Balik nang balik siya sa lugar. From what I understand doon sa sinabi ng driver, it was an impression na parang may gagawin doon or may ka-meeting doon or something. Hindi naman blatantly sinabi. O yan, mas maganda itong si G. Tagal na po, attorney, nawala ka sa Spox. Sa The Spox. Sa 26 po. We'll be back on the Spox on the 26th. See? Walang issue.
Sabi ni I2 Chronicles, wag na po tayo magtalo-talo, namataan po si Sec Cabral. Bumibili ng tusok-tusok sa Baguio Night Market. Before or after? Sabi ni Chato, bakit yung suot niya sa hotel sa video, kulay black yung shirt or blouse niya, yung nakaupo siya sa picture parang pink, nagpalit siya ng damit, tapos may isang post na sumilip sa lugar, may dugo daw mula sa taas hanggang sa baba. That's very interesting. Well, kailangan ma-verify natin na solid yung mga ganyang observations. Yung sa video sa hotel, it will depend then on the quality of the video, ha? Gayunpaman, these are interesting questions to ask. Sabi ni S2P, yung car po ba na ginamit is naimbestigahan din po ba? Hindi po nilalagay sa mga balita o sa mga nilalabas na impormasyon. So wala po tayong so the presumption is hindi. Sabi ni Gamora, tanim bangkay aray. According to News 5, sabi ni Bench, Benguet Police Director that is in charge of Cabral's death probe is on medical leave. May conflict po ba? Kailan po nag-medical leave? Now o noon pa? Before, after, during the investigation? And talaga po bang may medical leave? I'm not sure if it's even relevant though. Okay. Sabi ni G, ito naman si Shelo Magno, napaka-selective yung fight for corruption. Napansin nyo kasi, yan, tuloy akala niya. Kayo talaga. Ako kasi, pag irritating yung tao, hindi ko na binabasa o pinapanood. Ma'am Miriam says, nakahabol sa live pero syempre kasama sa team replay para maumpisahan ang topic. Ay, salamat ma'am. Sabi ni Amsidel, meron nabanggit si John Vic, si Sec John Vic, na wala daw bloodstain sa sasakyan. Ooh. Interesting. Sabi ni Winston, saan galing si Cabral during that time nung buhay pa siya? Bakit napaka-fresh after sa hearing, tinakot dahil hindi pumabor sa kabila ang huge secret of corruption, tinago ang stories, yan ang goal nila. Posible. Or guluhin. Pwede rin, hindi na ma-deny yan eh. Sana wag na lang makisali ang Reds, sabi ni Edzology. 2028 is between pink and green and maybe blue as a jester. Pero meh. Pag hindi nyo po napa-exit si BBM, kita-kit sa 2028. Tayo-tayo rin sa finish line. I agree. I agree. Sino bang may gustong makisali yung mga pula dyan? Di ba? Magulo yan eh. Sabi ni Sai, touchstone na lang. Si Syra Touchstone. Hindi lang walang trust sa kanya, talaga lang pong walang trust sa government. Kaya pag na-release ang info, kahit sino sa government officials may doubt ang taong bayan. Correct. I agree with that. Sabi ni Lovely, daming possibilities sa pagka-unalive ni Cabral. Totoo. And hindi na satisfy ang publiko sa mga sinasabi ni Sec John Vic. Sabi ni Don, bakit? Ayan na naman po. Sabi ni Strictly, the way that, alam nyo, pagka sinabi ng hindi ganon, ito classic Pinoy, no? Observation lang. Di ako nagagalit, di kita iba-block or anything like that. Pero ako, observation ko, pag sinabi ng tao na ayaw niya yung ganito,
tapos merong mga sutil na gustong mang-asar, tapos gagawin niya exactly yung sinabi, remember that it can be taken two ways. Pwedeng maasar sa iyo yung tao, pwedeng masakyan at matawa lang. And you never know what happens. Well, no, you will not be able to predict that. Next, sabi ni Strictly, the way they handle this Cabral matter. Every step of the way shows once again their incompetence. Katawa-tawa yung fact na nagsispekulate tayo. We accept anything except the info the government is putting out. Good observation. Totoo yan. Ganyang kababa ang ang trust natin sa authorities, lalong-lalo na sa administrasyon na ito, na mas naniniwala pa tayo or maraming naniniwala pa doon sa mga sabi-sabi o impormasyon na nanggagaling sa labas o sa pribadong sektor o sa minsan sa mga tambay sa kanto, minsan kapani-paniwala pa yon kaysa sa mga impormasyon na nanggagaling sa official sources. Sabi ni G, what's your take on the husband? I don't have one. Ayon kay Sec John Vic, dun sa isang statement niya, ang autopsy was witnessed by the husband. So, wala, no judgment on this. Unang-una kasi, this is a grieving family. Ayoko po talagang, unless ang actions ay masyadong out of the ordinary. Pero wala pa po akong nakikitang reason para pagsuspetsahan any family member sa ngayon. Sabi ni Denzel, hi, just got home, fresh from work. Hi po. Sabi ni Yer, may insertion ba si Ridon? Yan ang sabi ni Congressman Leviste. Sabi ni Sam, siguro kung hindi sangkot ang first family dyan sa mga proponents, ay maagang ilalabas ni Sec Dizon yung listahan ni Cabral. Payabangan pa sila if ever. Correct. Sabi ni Ma'am Jo, si John Vic all around na po from Philippine politician, pare ang pagiging coach, sa basketball, pinasok, now forensic, Soko na po rin doon po. Ano po next? Sabi ni CRY, hindi niya kasama si hubby or any family member to be with her, at least to comfort her. Bakit driver lang kasama? Well, I don't know if that's marami pong explanations for that. Kasi, that kind of conclusion or, we will only be able to make if we know her. Baka naman sanay siya talaga na mag-isa siyang nagta-travel with just the driver. So, kumbaga, we can pick on that if we have more information about previous actuations or previous acts. Sorry. Maganda tong observation ni Maisog 14. Hindi naman mahirap yan maresolba yung pagka ni Cabral kung walang itinatago at kung seryoso sila sa ginagawa nila. Excellent point. Sabi ni Yer, lahat sila defensive sa insertion pero aggressive sa confi funds ni VP Sara, hugas kamay with sabon. Ano ka, may hand sanitizer pa. Sabi ni Vlad, everything is plotted but some of them didn't go as planned kaya nagkakagulo sila. I think I agree with that. And I think also in part because it was horrible planning if it was planned, and it was horrible execution if it was indeed planned and executed. Plus, these are horrible people. Okay, frequently asked question, I will be back on the spokes on the 26th. Sabi ni Strictly, imagine niyo po yung lineup ng 2028 against VP Sara.
John Wick, Risa, possibly Bam Aquino, the stories and articles write themselves. I like that. Will it be inadmissible? It depends. Sino may sabing admissible na? Inadmissible siya? Amsdale, may nagsabi ba na inadmissible yon? May nag-speculate on the inadmissibility of the list? If it is part of an official record, it will be admissible. So, sino pong nagsabi nun? Official po ba? Sabi ni Ma'am Tina, is the driver being considered a suspect? There are no suspects right now because so far the conclusion made by the DILG as announced by the Secretary is that this is a self-unaliving. Hi kay Sir Frank, Merry Christmas din po. From Miss Tikia. Well, it will depend, like I said. If it is part of official records that were in her custody, then it is admissible. To say na inadmissible at this early stage might be premature kasi hindi pa rin natin alam how the law enforcers are going to act on it. Sa totoo lang, it can be treated as a clue. Kumbaga, to direct where the investigation is going to go. So we don't even know if it is, since there is no court proceedings yet, it's premature to consider whether it will be admissible or not. We can establish, there can be circumstances that can be established to include that as evidence. Sabi ni John, first year pa lang may PI na sila, it's all about staying in power. Kasabwat ang Malacanang dyan sa lahat ng schemes na yan, kaya sila nagtatakipan sa lahat ng kapalpakan nila. Ay. Sabi ni Streetwear Heroes, let's pray harder. God is watching all of their actions. That's good. That's a good action on our part, yes. Sabi ni Campbell, ang feeling ni Remulla, di siya mananalo 100% sure ako, di nyo na mauuto ang mga Pilipino, pikon na kami. Sabi ni G, long time strained na ang relationship nila na couple pero di lang sila separated. We're talking about the Cabrals, no? Yun yung okay. Well, I hope na, nahihiya naman akong i-ano yan. But we've heard that that is going around, yes. Which is why, ewan ko, it's, kumbaga, it seems to me rather a complicated thing. I don't know yet how it fits in the whole narrative. Sabi ni Francis, just for curiosity, what is the end point of all these events? Kasi po parang walang ending eh. And baka marami po pong buhay ang masasayang dahil sa problema ng korupsyon, cover up pa more. So, I don't know what you mean by what is the end point of this all. Iba-iba po kasi ang mga goals natin eh. So, whose goal are you asking about? I don't know who the guest is yet on the 26th. Sino kaya pwedeng makalaban ni Sarah, sabi ni Yer. Sa ngayon, wala akong nakikitang matinding kalaban ni VP. Sabi, yun. Vlad was saying, I was wondering, is there any congressman who has already filed an impeachment case against BBM? Wala pa po. Sabi ni Melmar, para sa akin, command responsibility principle yan.
Lahat ng nangyayaring kapalpakan ay dapat may chain of responsibility at dapat magkaroon sila ng B upang akuin ang responsibility. Sige, let's talk about chain, not chain. Let's talk about command responsibility. Okay. That doesn't mean kunwari, the boss may employee. Employee does something. Command responsibility will come into play only if he had knowledge, he had the ability to stop it, but he did nothing. And even then, command responsibility doesn't mean automatically may liability, criminal liability ka. Kailangan patunayan pala yan. Hindi yan i-assume. So, command responsibility, you can only indicate a responsibility on the person if he had some kind of control over the person. Yung criminal liability, inutos ba yan? Kung inutos yan, then meron siyang criminal liability, whether as a co-conspirator or parang yung boss. Kasama yan talaga. Number 2, if he had knowledge but he did not act on it, may negligence siya. But he will not be fully responsible for the criminal act. Okay? So, do not assume that command responsibility automatically means may liability, lalo-lalo na sa criminal cases. There could be liability in administrative cases. Okay? But it will all still depend on the circumstances. Ulitin ko do not assume na simply because this person was the boss, pareho sila ng liability. Hindi po totoo yan. Sabi ni Campbell, bakit tahimik si Kong Toby after Zaldico mentioned BBM? No, I think hindi right away. I think ngayon tahimik siya. Di po ba nag-file si Kong Kiko dati? He tried pero hindi po natuloy. Let me double check. Double check natin ha. Wala. Hindi niya final. So, lahat ng news say that Kong Barsaga was to file or plans to file an impeachment case against the president. Meron siyang video na pinapakita niya yung impeachment complaint, but as to the actual filing, wala po. Wala pong balita na ganun. Pero wait. Wala talaga. Intends to file lang yung mga balita tungkol dyan. Sabi ni Harris, it will only take time. BBM admin will eventually fall, lalo na ang foundation ng admin nila ay lies. Maaaring namuliti ka si PRD nung sinabi niya na weak leader si BBM noon, pero he really meant na weak. Excuse me. It's the persistent. Well, this cough only happens pag pagod na. Yer says, feeling ko, mga officials ngayon kuha pera more para after term nila fly lalo na sa ibang country. That's possible. In the case of some, yes, I think that's completely possible. Sabi ni Maisog 14, during FPRD's term, parang wala akong nabalitaan na ganitong nangyayari sa mga nasa katiwalian. Talagang pag merong katiwalian at sangkot, may due process, pero ngayon either guro-guro o lipad sa ibang bansa. Sa akin, okay, tama naman, di ba? Ito, aware ang government of how it looks. Aware ang administrasyon of how it looks. But there is no, pero it is Sec John Vic that we see who's trying to mitigate, trying to control the narrative.
And that's what's happening now. They're trying to control the narrative. Ito ang mga iniisip ng mga tao. 'Di ba? Tatlo ang theories dyan. Tumalon, tinulak, o tinago. Regardless, there's so much doubt in the public's mind and there's so much effort on the part of Secretary Remulla that it contradicts, 'di ba? Parang dahil sobrang binibenta nila yung supposedly nangyari, mas lalong hindi nagtitiwala ang mga tao na yan ang totoo, ang publiko na yan ang totoong kwento. Okay, when I say publiko, I don't mean every single person out there. But a lot of people have been expressing their mistrust or have been asking a lot of questions because it does not appear to be clearly enough. It's the facts that are being stated, allegedly. The circumstances being stated by Secretary Remulla do not sit well dun sa marami sa mga nanonood. So, again, whether it is true yung mga sinasabi ng administrasyon o hindi, what it boils down to is a lack of trust. And this lack of trust is born out of the paulit-ulit na lumalabas na mga actions and reactions on the part of the government officials themselves. Francis says, just to follow up, when I said endpoint, I simply am concerned of the effects of the corruption, which I believe the cause of Ms. Cabral's death. Is there, in the ordinary course of things, we investigate crimes, this is part of the day-to-day. Diba? Crimes happen, they're investigated, people comment. I do not still get what is the endpoint. What you're asking actually is what will be the result. Yun pa po yun. You're asking, anong magiging resulta nitong lahat? Kasi when you say endpoint, it appears to be a goal. So if your point is, anong magiging resulta? What's going to happen to us? Resulta ng mga lahat ng mangyayaring ito. We don't know that. There have been attempts at rallies and all that. And I think we should still continue to express our displeasure, our lack of trust, our dissatisfaction, our anger when it is, really nakakainis or nakakagalit. We continue to do that. And let's see what happens. Di ba? Ang nakikita ko dito is we are preparing for 2028 and we are also seeing so much of all of these current circumstances na gawa-gawa rin ng ilang mga miyembro ng administrasyon na no matter how it falls, they are trying to turn it into something something anti-Duterte. Yun. For example, their attempts to try to make it look like this is related somehow to Kong Pulong. Diba? May mga ganyan eh. May nakikita tayo na there's an attempt to spin to make sure na may mahahaging na Duterte. Yeah. I get that. So, what we're doing now is it's a defense for 2028. Yan ang nangyayari. Even if a lot of the things that are happening ay ikinasasama ng administrasyon, they keep trying to turn it into something na ikasasama ng mga Duterte. So, it's like, how do you call this? Alam nyo yung, paano ba yan? Pag cornered yung isang animal, hindi na sila nag-iisip. Nangangalmot na lang. 'Di ba?
At wild yung pangangalmot niyan. Madalas hindi na strategic. Nangangalmot na lang ng nangangalmot. So a lot of things that they're doing in defense of themselves, they don't make sense. A lot of the information that they are selectively releasing to us, a lot of it doesn't make sense kasi buhaw-buhaw eh. Ang daming missing components. The administration is trying to survive and trying to survive intact, trying to survive so that they can dictate what happens next after 2028. So this is what is happening. And in the meantime, on the other part, there are people defending their own particular parties, particular groups, particular interest groups. Many are defending also the right of the people to the truth, regardless, di ba, of how it's going to land. Who is Francis po, Mama Bebs? Cherry May says, Marcos, Lisa Tanas, Tambas, biggest plunderers in the Philippines. I get it. Ma'am Cheryl says, inubos po pera ng SSS kaya magpapautang ang SSS at tubo ang laki 7% po. Malaki din po sa GSIS. Wala na daw suporta sa mga Marcos administration. Pahirap lang sa Pilipinas ang ginagawa nila. Sabi ni Ma'am Bebs, galit na galit ako dyan sa Marcos na yan. And may basis naman po, ma'am. Sabi ni Maisog, alam niyo ba, noon kay FPRD, laging nasa isip ko at pakiramdam ko, nakaabang-abang lagi ang sasabihin niya tungkol sa mga nangyayari. Pero ngayon, inis ang nararamdaman ko bawat salita ni V. Benj says, panic mode na. Sabi ni Ma'am Tina, I love that Kong Pulong is finally fighting back. Me too. I love it. And it's always very well written. Sabi ni Arnold, mahirap na magtiwala sa isang Marcos o may dugong Marcos sa 2028. Sayang ang tiwala. Sinayang nila. Correct. Trolls daw yung supporters nila, sabi ni Melon yan. Sabi ni Puffy, tagal ng Soko, tinulak, pinatayo, suicide. Sa tatlong niyan ang culprits, malapit lang ang biktima. Bago tayo lumipat ng so uulitin natin dalawa ang announcements ni Secretary Remulla today or the couple of days na that naka-react, kumbaga kailangan natin baklasin. Yung una, ang sinabi niya ay ina-assume nila dahil may natagpuan daw sila na ginagawang mga basement o na 5 palapag daw sa ilalim ng bahay ni former Congressman Zaldico. At ang sabi niya, ito ay taguan ng pera. Ang basis niya para sabihin yan ay, sabi niya, well, normally iisipin mo na parking yan. Pero sino bang gumagawa ng ganyang klaseng parking? And therefore, ina-assume namin na pang-taguan yan ng pera. So, gusto natin i-remind si Secretary Remulla, gusto nating i-remind gently si Secretary Remulla na ang trabaho niya ay maglabas ng facts, ng impormasyon at hindi mag-speculate. Kasi ang lumalabas ay gumagawa na sila ng naratiba para sa kanilang propaganda, para sa kanilang storya,
para iisipin ng mga tao na ang pinakakinamumuhian dapat dito ay si Kong Saldi at si Kong Saldi lang. Isa ito sa attempt na ilagay ang atensyon na hanggang dyan lang at hindi mabigyan ng atensyon yung mas higher ups. So ang mahalaga, kung Secretary Remulla, ay i-explain nyo din po sa amin kung bakit o sa publiko kung bakit wala po kayong investigasyon hanggang ngayon dun sa ibang mga pinupuntirya ni Congressman Saldico, ni former Congressman Saldico, tulad ng dating Speaker of the House, yung unang ginang, at kahit yung Pangulo. Reminder lang na si Pangulo ay immune from suit until matapos ang kanyang termino. Sabi ni Maisog, yung kapatid ko Makaleni. Makaleni ako dati, maka-BBM. Tapos tinanong niya ako, bakit daw ngayon against na ako? Sabi ko, nabudol ako eh. Ay. Arnold says, di po maka-Duterte ang pamilya namin way back 2000, yet my parents, no choice to support them. Nagulat ako, lang plastic pala ang mga Duterte. Makatao, makamasa, totoo, kaya ako ay isang patunay na Duterte. PRD is the best. God is my witness. In my words, for I will face judgment when I die. Sabi ni Franz, hayaan niyo po, unti-unti na pong natutupad yung wish ni Miss Cara. Uy. Sabi ni King Enyano, why di nabalita sa mainstream yung pagbasura ng CA sa apela ni Nasa? Binalita naman po, pero hindi po masyadong naipalaganap. May mga style yan eh. Pag gusto ng mainstream na bigyan ng pansin, syempre i-headline nila yan. But in addition to that, ay madalas ilalagay nila sa mga social media nila at i-repost ng i-repost. So mukhang yung part na yon hindi po ginawa ng mga nagbalita. Sabi ni Den of Thieves, kung mananalo si John Vic Remulla sa pagka-presidente sa 2028, benta ko na lahat ng stocks ko sa PSEI at hindi mo na ako uuwi ng Pinas. Kawawang Pinas kung ganon. Aray. Hi Michael, sabi niya, nagtataka lang ako sa driver. Sabi niya, sinaway na sila ng mga pulis doon dahil peligro nga, pero bumalik pa doon at hinayaan niyang mag-isa yung boss niya. Di niya ba alam ang issue? Ito may explanation ako for that. Kailangan i-take into consideration na hindi po equals ang driver at ang boss niya. Yung driver, susunod yan sa utos ng boss. So, kung mag-insist siya, mananaig pa rin ang utos ng boss. So, it is also quite possible na determinado. O let's say, there was really an intent to unalive o may kamiting si madam, ayaw niya makita ng driver, mananaig yung sinasabi ni madam. Kung may intention siya mag-unalive, ayaw niyang may makikialam, mag-i-insist siya doon sa kanyang gawa. So, may explanation po yung mga ganyan. I'm not saying hindi valid yung katanungan ninyo, but I think that it is very easily explained. Thank you kay Bench McNabs. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating live ngayon dito sa Facebook, sa YouTube at saka sa Rumble. Tutuloy pa rin po kami dito sa kabila sa TikTok. So if you want to join us, you need to search lang for @LuminusTCA. So maraming salamat po. Magla-live po tayo uli later. Thank you very much for your participation, sa lahat ng nagpa-super chat, super sticker at nagpadala ng stars and all other contributions at pagtutulong dito sa Luminous. We fully appreciate your support for Luminous and fully appreciate your continued participation dito sa aming live. Okay, so dito na po tayo sa TikTok. Thank you very much. Hanapin niyo lang po kami sa TikTok if you have any, and we'll see you there. See you soon.